Inaasahan pang lalaki ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na masamang panahon. Sa pamilihan, nagmahal na ang presyo ng ilang gulay at isda. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ibigay mo yung mga sako, dali. Doon muna agad, abang. Sa gitna ng malakas na ulan, nagkumahog na isalba ng mga magsasaka ang mga binahang tanim ng palay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Bigla talaga yung lakas ng ulan, grabe. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Santa Cruz dahil sa magkakasunod na sama ng panahon. Umabot na sa 323 million pesos ang pinsala sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Palay ang karamihan sa mahigit 10,000 metric tons ng produksyon na nasira na posible pang madagdagan. Ang pinakamalaking danyos ay sa Mimaropa at 121 million. Susunod po ang Western Visayas at 70 million. At pangatlo po ay dito sa Central Mindanao. At ang pinakamalaki po in terms of probinsya ay dito po sa Occidental Mindoro. More than 1.2 billion yung naka-standby natin na pondo para dito sa mga ongoing ngayon natin na calamities. Ramdam na ang epekto sa mga pamilihan. Sa Balintawak Market, kung hindi nagmahal, kakaunti ang supply ng gulay. Nung hindi pa po dumarating yung bagyo natin, mas mura po. Kaysa sa ngayon po, doble po kasi yung presyo. Sitaw, lalo na sitaw. Ayan, kukonti, mga maitim pa. Wala na ano ng ulan. Yung mga okra, dati 30 lang, ngayon 80, 90, 100. Dito sa Marikina Public Market, tumaas na ang presyo ng ilang isda. Bukod dyan, may mga isdang walang dumating na supply tulad ng lapu-lapu at alumahan. Walang gaanong bumiyahe doon sa walang pumalaot ba dahil sa malakas yung alon. Sa bigas, sa gulay, marami tayong supply. Kung merong man mga pagtaas, hindi yan dapat aabot ng hanggang 10%. Tiniyak naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas. Utos din ng Pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit buwis buhay, itinawid ang kabaong na yan sa spillway na inaagusan ng tubig mula sa ilog papunta sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Nakasunod sa kanila mga kaanak ng nasawi at iba pang nakikiramay. Ito na raw kasi ang pinakamalapit na daanan para makarating sa sementeryo para sa itinakdang libing. Ang mga taga-Coast Guard nagbantay na sa spillway dahil delikado ang tumawid doon. Nakamonitor na rin sa lugar ang pulis at mga taga-BFP. Paalala po, nakataas ngayon ng yellow heavy rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng Bataan, Rizal, Zambales, Batangas, Cavite, Bulacan at Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga nasabing lugar dahil sa ulang dala ng habagat. Tatagal po ang babala hanggang alas 2 mamayang hapon. Dahil sa halos walang patid na pag-ulan, gumuho ang bahagi ng isang kalsada sa Calaca, Batangas. Kunin natin ang latest dyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, nandito kami ngayon sa bumigay na bahagi nitong Jokno Highway dito sa Calaca City, Batangas. Nitong Miyerkules ay napuntahan pa namin ito, Rafi, at nakadaan pa ang aming sasakyan. Pero ngayon ay motorsiklo at mga tao na lang ang pwedeng dumaan dahil sa panganib na dala ng gumuhong slope protection na resulta ng sunod-sunod na pag-ulan. Malaking hirap ang dulot ito sa mga residente at kanilang kabuhayan. Kung dati kolong-kolong o yung tricycle na merong sidecar ang kanilang gamit sa pagdadala ng kanilang mga kalakal, ngayon ay kailangan nila itong pasanin ng mano-mano para makatawid sa magkabilang panig ng kalsada. Hindi basta-basta ang kanilang karga. May nakita kaming buhat-buhat ang sako ng nyog na may bigat na abot hanggang 70 kilos. Yung iba naman ay kinatay na baboy na 50 kilos ang bigat. Ang hirap sa katawan ay kailangan nilang tiisin para meron silang kita at makain. Pero sana naman daw ay bigyang pansin ng gobyerno at ayusin ang kanilang problema para hindi naman araw-araw na ganitong hirap ang kanilang pinagdadaanan. Balik si Rafi.
June, base doon sa inyong video, parang slab na lang ng semento yung dinaraanan ng mga tao. Hindi ba delikado yan at hindi ba tuluyang gumuho yung bahagi nga ng kalsada? Mukhang okay pa naman itong isang lane, Rafi, pero may mga nagko-control naman sa magkabilang panig nitong gumuhong bahagi ng highway at talagang pinagbabawalan yung mga sasakyan, mga kotse. Pinapayagan lang ay mga motorsiklo. Pero ewan natin, Rafi, ano? Gigilid lang ako para makita nyo yung live video nitong ilalim nitong highway na aking sinasabi. Kita nyo naman yung guho, ano? Nung nandito kami nung Miyerkules, may lupa pa yan, Rafi, pero ngayon no, nauka na talaga dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Ewan natin, siguro kailangan na magkaroon ng assessment uli dito ang DPWH kung papayagan pa bang makalusot o madaanan nito kahit ng mga tricycle at tao. Pero we can only imagine kung ano yung perwisyo na maaring idulot ito, lalo na kung sakaling umabot nga sa punto na pati yung mga tao at motorsiklo ay hindi na rin padaanin dito. Napakalayo kasi ng kanilang iikutan na, Rafi, para makapunta lang doon sa kabilang bahagi ng kalsada, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, June Veneracion. Namahagi ng relief packs ang Office of the Vice President sa mga nasalanta ng masamang panahon, tulad na lang sa Quezon City kung saan mahigit 500 pamilya na nananatili sa 3 evacuation centers ang nabigyan. Namigay rin sila ng mga food packs sa Maynila. Ayon sa Disaster Operations Center ng OVP, nasa 6,000 relief boxes na ang napamahagi nila ngayong linggo sa National Capital Region, Northern Luzon at Western Visayas. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office para maibigay agad ang mga relief pack. Tuloy ang paghahanda ng grupong bayan para sa kanilang kilos protesta kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinasilip nila ang mga gagamiting tarpaulin pati ang effigy ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Inaasahang susunugin nila ang mga yan sa Lunes bilang panawagan kontra korupsyon, kahirapan, dinastiya at kawalan ng pananagutan sa gobyerno. Inaasang magkakaroon din ng kilos protesta sa Davao City sa Lunes. Sa ulat ng Super Radio Davao, pinaghahandaan na raw yan ng mga pulis doon. Nagpaalala sila na bawal ang pagsusunog ng effigy sa lungsod. Kakapusan ng pagkain ang problema ng ilang evacuee na bumalik sa kanilang bahay sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Natagpuan na rin ang bangkay ng isang lalaking inanod ng creek nitong Lunes. Balita hatid ni Maki Pulido. Sa ilog ng San Mateo na-recover ng San Mateo MDRRMO ang labi ng 67-year-old na lalaking tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Rodriguez, Rizal. Sakay ng motorsiklo ang biktima noong Lunes, July 21 nang tangayin ng tubig habang tumatawid sa isang creek sa Barangay Puray sa Rodriguez. Sa paghupa ng baha, umuwi na ang marami sa mga apektadong residente sa San Mateo. Pero hindi pa natatapos ang paghihirap ng marami dahil masama pa rin ang panahon, wala pa rin kinikita ang pamilya ni Delia mula sa pagtitinda ng isda. Wala na. 5 piso na lang natitira. Kaya sa iniisip ko, sabi ko, Diyos ko, saan naman tayo kukuha ng panggastos natin bukas. Nanghihingi na lang ako para meron kami pangkain. Lalong hindi alam ni Delia kung saan kukuha ng pampaayos ng bahay dahil lalong rumupok ang mga kahoy na nababad sa tubig. Kinakabahan pa rin ako. Lalo na sa gabi, hindi ko makatulog. Kasi sabi ko, umuulan na naman. Sabi ko, baka bumahan na naman. Sa Barangay San Jose sa Rodriguez, putik at mga basang gamit ang inabutan ng pamilya ni Rosemary pag-uwi mula evacuation center. Isang supot ng noodles at isang maliit na delata na lamang ang natitira mula sa natanggap nilang relief pack. Pinagtitiisan nila ang hilaw na saging, malamnan lang ang tiyan nilang mag-asawa at maliliit na anak at apo. Wala na po kaming kakainin po. Iniisip po namin paano kami kakain po. Gutom din po yung mga bata. Noong Lunes ng gabi, kwento ng mga residente, mabilis tumaas ang tubig sa kanilang barangay. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, nawasak ang bahaging ito na riprap ng pinapagawang flood control project ng DPWH. Kagagawa lang po nun talaga. Nagkampante po kami. Sabi nga namin,
Ano ba nangyari dyan sa bakit nga ganyan ang ginawa nila? Tinipid ba? Halos wala pa pong 1 taon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Cebu, arestado sa bypass operation ang isang lalaki sa Barangay Labugon sa Mandaue. Nakuha sa kanya ang 850 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5.7 million pesos. Ayon sa pulisya, dati nang nahuli sa kaparehong krimen ang sospek pero pinalaya dahil minor de edad pa. Ngayong 19 anyos na ang lalaki, sasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala siyang pahayag. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nananatili pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma yan ni ICC spokesman Dr. Fadi El Abdallah sa gitna ng mga agam-agam na nakalabas na umano sa kulungan ng ICC si Duterte. Nakakulong doon ang dating Pangulo para harapin ang kanyang kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa mga pagpatay sa drug war noong siya ay presidente ng Pilipinas at alkalde ng Davao City. Nitong Miyerkules, inilabas ng ICC ang dokumentong pagpayag sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban muna ang pagdidesisyon kaugnay sa interim release ng dating Pangulo. Hindi pa raw kasi hawak ng depensa ang lahat ng kailangang impormasyon bilang suporta rito. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, magdidesisyon sila kapag kumilos na ang depensa o kung kailan nila nakikitang nararapat. Matapos 2 beses na maglandfall, unti-unti nang humihina ang bagyong Emong. Isa na itong severe tropical storm. Base po sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, rest of Apayao, northern portion ng Abra, buong Batanes at northern at western portion ng mainland Cagayan. Isinailalim sa wind signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at northern portion ng Isabela. Namataan po ang bagyong Emong sa bandang Kalanasan, Apayao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng makarating ang bagyo sa Batanes at Babuyan Islands area. Umaga bukas, inaasahang lalabas na ng PAR ang bagyong Emong. Lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng Malabon kasunod ng pagkasira ng floodgate. Ang mainit na balita hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa F. Sevilla Boulevard sa Malabon City. Kung makikita nyo, ay talagang lubog na ito sa baha. Ang pinakamalalim ay nasa may bewang na yung lalim ng tubig baha. Ang pagkakapaliwanag ng Malabon City RRMO, lumalala yung pagbaha nila dito dahil hanggang sa ngayon ay sira pa rin ang navigational gate. So, isa ito sa mga major route o major na kalsada dito sa Malabon City dahil isa ito sa mga kalsada na ginagamit para makarating sa Malabon City Hall, sa kanilang palengke at sa ospital ng Malabon. Kung tawagin nga raw ng mga taga rito, ang lugar na ito ay bayan. So ang pagkakapaliwanag ng Malabon City RRMO sa ngayon ay nasa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng pagbaha at kasalukuyang nasa mga evacuation center. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.